At kung paano ang mga araw ni Noah, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago magkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom, at nag-aasawa at pinapag-aasawa. Hanggang sa araw na pumasok si Noah sa daong, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. Gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay natutuwa at muli na naman tayong nagkasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, patuloy po nating ipanalangin ang kalagayan ng ating sanlibutan. Bagamat nagiging maluwag na ang ating mga pagkilos pamumuhay, ay patuloy namang dumarami ang mga nagiging biktima ng virus na ito. Hindi po mapigilan na kailangan na magbukas ang gobyerno ng mga trabaho sapagkat kung magpapatuloy ang bagay na ito ay mauubusan ng pera ang gobyerno para ipakain sa mga tao. So kinakailangan na pagsabayin na ibukas ang ekonomiya at gayon din naman na magpatuloy ang pagsisikap na mabawasan ang mga nahahawa sa virus na ito. So kailangan po natin ang matinding panalangin sa Panginoon na siya ang mag-ayos ng mga bagay na ito sapagkat hindi po kaya ng tao na ayusin ang problemang ito. Tanging ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang siyang makagagawa ng pag-aayos na ito. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umagang ito ay tungkol sa salitang pandemic. Ang kahulugan po ng salitang pandemic ay isang napakalubhang karamdaman, salot na bumabalot sa buong sanlibutan. Na nakita natin na ang lahat ng sistema ng sanlibutan ay naapektuhan. At ang bagay na ito ay minsan lamang nangyari sa nakaraan. At ito po ay tinawag ng mga tao na delubyo. Nangyari ito sa panahon ni Noah na ang buong sangkalupaan ay nabalot ng tubig. Nagkaroon ng napakalaking baha na halos lahat ng tao ay namatay, maging ang mga hayop. Isang pamilya lamang ang natira at ito ay ang pamilya ni Noah. Kaya nga sa ating binasa kanina ay nagbigay ng babala ang ating Panginoon na kung papaano ang panahon na kung kalagayan ng ating sanlibutan sa panahon ni Noah ay ganun din ang kalagayan ng ating sanlibutan ngayon at mas malubha pa. Kaya nga bilang mga tao, tayo po ay dapat na bukas ang ating kaisipan. Pag-aralan po natin ang mga pangyayari sa banal na kasulatan sapagkat ito po ay talagang isinulat ng mga tao na pinagtubayan ng Diyos upang maging gabay natin sa ating kapanahunan at kung ano ang dapat nating gawin para tayo ay hindi makasama sa pagkapahamak. Ayon po sa banal na kasulatan ng panahon ni Noah na ang mga tao ay sobrang napakasama na. Ang lahat ng kanilang iniisip, ang kanilang mga pamumuhay, ang lahat ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, laban sa kalooban ng Diyos. Mga tao na hindi kumikilala sa Diyos, na ang kinikilala nila na Diyos ay ang mga bagay na nilikha din ng tao at mga taong makapangyarihan ang kailang kinikilala na kanilang Diyos sa panahong iyon. At
kung atin po titingnan ang ating kapanahunan, ay marahil masasabi natin na sobra-sobra pa ang nangyayari sa ating sanlibutan ngayong panahong ito. Marahil ay hindi natin pagtatalunan ang mga bagay na ito. Kung ititingin natin ang ating paningin dito na lang sa ating bansa. Kapag tayo ba ay nanonood ng television para sa mga balita, maging sa radyo at maging sa mga pahayagan, meron bang araw na lumipas na wala tayong nabasa na patayan, mga taong nagsamantala, mga riding in tandem na pinapatay ang nais nilang patayin. Ang pagpatay ngayon ay katulad na lamang na pumapatay ng hayop, mga babaeng pinagsamantalahan, mga matatandang niloko, at marahil ito ay ilan lamang sa mga bagay na kasamaan, hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong sanlibutan. Kaya masasabi natin na kung ikukumpara ang ating panahon sa panahon ni Noah, ay masasabi natin na ito ay hinog na rin para tuwirin ng Diyos ang mga bagay sa sanlibutan ito, katulad ng ginawa niya na pagtutuwid sa panahon ni Noah. Nang matapos ang baha at lumabas mula sa daong ang pamilya ni Noah at ang mga hayop na naligtas, siya ay gumawa ng altar at naghandog sa Diyos. At ang Diyos ay nagpakita sa kanya ng isang tanda sa pamamagitan ng isang bahaghari, na sinabi ng Diyos kay Noah na habang nakikita mo ang bahaghari, ay alalahanin mo na hindi ko na gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Subalit alam natin ang kasaysayan na ang mundo ay muling bumalik sa kaniyang mga pagkakasala at pagsalangsang sa Diyos. At minsan ay nagpakita ang Diyos ng pagpaparusa sa tao sa pamamagitan ng pagpapaulan ng apoy at asupre doon sa Sodoma at Gomora, at maging sa pagbibigay ng salot, mga iba't ibang uri ng salot, mga karamdaman ay kanyang ipinakita sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng 10 salot sa bayan ng Ehipto. Ito ay pinakikita ng Diyos upang bigyan o paalalahanan ng tao na kinakailangan na ang tao ay sumunod sa Diyos, sumunod sa nais ng Diyos. Sapagkat ang pagsunod sa Diyos ay isang bagay na makapagbibigay kabutihan para sa Kanya at para sa Kanyang pamayanan. Nais ng Panginoon na maging maayos ang lahat para sa tao. Subalit ang tao ay patuloy na lumalayo, patuloy na sumasama, at ayaw niyang sundin ang mga kautusan ng Diyos para sa kanyang sarili. Kaya nga, ayon sa Revelation, nakita ni Juan na ang Diyos ay magpapadala ng isang pangkalahatan at pangkatapusang paggunaw sa mundo sa pamamagitan ng pag-ulan ng apoy at asupre na masusunog ang buong mundo. Subalit bago dumating ang bagay na ito, ay naghanda ang Diyos ng isang paraan na ang tao ay makatakas at ang tao ay huwag makasama sa nakalalagim na pagsunog na ito ng Diyos sa sanlibutan. Sa iba't ibang panahon ng ating sanlibutan, ang Diyos ay nagpapadala ng mga propeta
upang laging bigyan ng babala ang mga tao na humiwalay sa kasalanan, patuloy na maglingkod sa Diyos, sapagkat ang nais ng Diyos na ang buhay ng tao ay maging mabuti para sa Kanya. Subalit alam natin ang kasaysayan din, hindi lamang sa mula sa banal na kasulatan, kung hindi maging sa mga aklat na nagtatala ng kasaysayan ng sanlibutan, na ang mga tao ay patuloy at patuloy na sumasama. Subalit, hindi natapos at nabawasan ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Nais ng Diyos na ang tao ay maglingkod sa Kanya upang siya ang kanyang buhay ay maging maayos at mabuti. Kaya sa mga propeta ding ito ay nangako ang Diyos na ipapadala niya ang kaniyang kaisa-isang anak dito sa lupa upang tipunin ang mga tao at upang sa pagdating ng paggunaw sila ay maligtas. Katulad ng paggawa ni Noah ng daong, nais ng Panginoon na sa pamamagitan ng kaniyang anak ay matipon ng mga tao at wag makasama sa paggunaw na gagawin niya sa sanlibutan ito. Subalit ang nakalulungkot na ayon sa tala ni Juan na dumating ang ating Panginoong Jesucristo dito. Ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao upang tubusin ang kasalanan ng mga tao, subalit siya ay tinanggihan, siya ay tinalikuran. Tinalikuran siya ng mga taong nilalang niya. Ngunit sinabi rin ni Apostol Juan na yung mga sumampalataya, yung mga tumanggap sa anak ng Diyos, ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Dito natin makikita ang plano ng Diyos na kung paano nang gunawin ang mundong ito sa magitan ng delubyo sa panahon ni Noah, isang pamilya ang naligtas. At sa isang paggunaw, katapusang paggunaw, ay isang pamilya din ang maliligtas. Si Apostol Pablo naman ang nagsabi na sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan na inihanda ng 3 persona ng Diyos, ang Diyos ay tatawag at pipili ng mga tao na Kanyang isasama sa Kanyang pamilya, na ang Kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, ang siyang pinakapanganay, at ang lahat ng taong susunod at sasampalataya sa Kanyang anak ay magiging kasamang tagapagmana ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa pagbaba ng ating Panginoong Jesucristo dito ay Kanyang itatatag naman ang kaharian na sa loob ng 1,000 taon ay paghaharian niya ang sanlibutan ito, at yung mga taong sumunod sa Kanya, sumampalataya sa Kanya at naglingkod sa Kanya, ay kasama niyang maghahari sa kahariang ito hanggang dumating ang katapusang paggunaw at magkakaroon ng isang bagong langit at bagong lupa kung saan ang pamilya ng Diyos at ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na si Jesus ang siyang mamumuhay dito na wala ng katapusan, walang katapusang kagalakan at kasiyahan na kasama ang Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo naman sa Kanyang pangangaral ay sinabi niya sa Kanyang mga inaaralan na itatatag ko ang aking iglesia. At ang iglesyang ito ay hindi matatalikod hanggang sa aking pagbabalik dito sa lupa.
At bago siya umakyat sa langit ay pinagbilinan niya ang kaniyang mga alagad na ipangaral ninyo ang kaharian ng Diyos. At ang bawat isang sumampalataya ay inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu upang sila ay maging bahagi ng Iglesia. Ang ibig sabihin ng Iglesia, ito ay kinuha sa salitang Ecclesia na ang ibig sabihin ay to call out na sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan ay tatawag ang mga tao o tatawagin ang mga tao mula sa sistema ng sanlibutan ito, mula sa sanlibutan ito na nababalot ng kasalanan. Ang Diyos ay tatawag ng mga tao at pipili kung sino ang magiging bahagi ng Iglesia na magiging katawan ni Kristo, malalakip sa katawan ni Kristo at makakasama sa kanyang paghahari, sa kanyang pagbabalik dito sa lupang ito. Subalit bago umakyat sa langit ang ating Panginoon at maging ang kanyang mga apostol at mga unang alagad, ay nagbigay ng babala sa kanilang mga tinuturuan. Na sinabi niya na pag-alis ko sa sanlibutan ito ay maraming magpapanggap, maraming magsasabing sila ang Kristo, maraming mga bulaang propeta, mga bulaang tagapagturo ang papasok sa Iglesia at kanilang iniligaw ang marami. Sisikapin nila na pati na ang mga tinawag at pinili ay mailigaw. At sa loob ng halos 2,000 taon na pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, ang mga maling propetang ito, ang mga maling tagapagturo ito, mga maling guro ito, ay nagkanya-kanya sila ng pangkat, nagkanya-kanya sila ng pagtuturo ng Ebanghelyo, at ang kanilang mga tagasunod ay kanilang ikinahon, at ang bawat isa ay wala nang karapatang mag-isip sa kanilang sarili, kundi ang lahat na lamang nilang ituturo ang dapat sundin. Mga kapatid at mga kaibigan, binigyan tayo ng Diyos ng isang malinaw na pag-iisip. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan na unawain ang mga bagay, na tayo ay magdesisyon na aayon sa mga katotohanan. Nang umakyat sa langit ang ating Panginoon, sinabi niya sa kanyang mga alagad, isusugo ko ang aking espiritu sa inyo, at siya ang papatnubay sa inyo. Siya ang magbibigay sa inyo ng kapangyarihang unawain ang aking mga iniwang salita. Kaya nga, bawat isa, kung nais natin na umaunawaan ang mga tunay na salita ni Kristo dito sa lupa, manalangin tayo sa Diyos. Hilingin natin na ang Banal na Espiritu ang siyang bukas ng ating mga puso at ng ating mga isipan, at saliksikin nating mabuti ang banal na kasulatan, at sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ay sikapin natin na sa pamamagitan niya ay maunawaan natin ang mga salita ni Kristo, lalong-lalo na ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Hindi tayo dapat na padala sa mga nagtuturo. Nakita natin ang ating kapanahonan kung paano sila ay nagdidebate, ay nagtatalo-talo at nag-aagawan sa mga tao na akayin at dalhin ang mga tao sa kanilang relihiyon, sa kanilang denominasyon, sa kanilang pananampalataya. Na ang
Ebanghelyo ng kaligtasan. Ang tunay na ebanghelyo na sinabi ni Apostol Pablo na hindi niya ikinahihiya sapagkat ang ebanghelyong ito ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas ng tao. Ang ebanghelyong ito ang dapat na siyang tumawag, siyang pumili ng mga tao na isasama ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Ito ang ating hanapin. Ito ang ating pag-isipan. At ito ang ating ipanalangin sa Diyos na ang kanyang Espiritu ang siyang manguna at siyang mamayani sa bawat isa sa atin. Sa isang tunay na nagsasaliksik at naghahanap ng katotohanan, ng tunay na daan patungo sa kalangitan, ano ang dapat na gawin? Ang aking payo ay kalimutan mo muna kung ano ang tinataglay mong relihiyon sa panahong ito ng iyong pagsasaliksik. At ang unang-una mong gawin, ikaw ay pumunta sa isang lugar kung saan ikaw ay nag-iisa at walang kasama at walang makakikita sa iyo. At buong puso kang dumalangin sa Diyos. Hingin mo sa Kanya, Panginoon, nais ko na malaman ang katotohanan. Hingin mo sa Kanya na ang banal na Espiritu o ang Espiritu ng Diyos ay bumaba sa iyo at buksan ang iyong puso at ang iyong isipan upang ikaw ay gabayan kung ano ang dapat mong gawin, kung ano ang dapat mong paniwalaan. At buksan mo ang banal na kasulatan na may patuloy na pananalangin na patnubayan ka ng Diyos. At ang pinakapuso ng banal na kasulatan ay ang tinatawag natin na John 3:16. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. At mismong sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo ay Kanyang sinabi, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang sino ang makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya hindi lang sinabi ng ating Panginoon sa pagkasulat ni Apostol Juan sa John 5:24. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking mga salita at sumampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, sapagkat inilipat na siya mula kamatayan patungo sa buhay. Ito ang mga bahagi ng katotohanan na makapagbibigay sa atin ng katiyakan. At pag-aralan mo ang unang kapitulo ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sapagkat dito ay binanggit niya ang ebanghelyo na sinabi niya na hindi ko ikahihiya o hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo ng Diyos, sapagkat ito ang kapangyarihan. Ito ang tanging kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang mga makasalanan. At doon, Kanyang isinaysay din kung paano tumalikod ang mga tao sa ating Panginoong Jesucristo. Kung paano pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung paano na sila ay naglingkod sa mga ginawa sa halip na gumawa. At sa isang mataimtim na panalangin, manalangin ka sa Diyos.
Tawagan mo ang Diyos Ama na kanyang isugo ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang kaisa-isang anak, upang bumaba at sa iyong puso ay pumasok at isuko mo sa kanya ang buong buhay mo. Manalangin ka. Tawagan mo ang ating Panginoong Jesucristo at may pag-ibig na tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at ibigay mo ng buong buo ang buhay mo sa Kanya na malakit ito sa Kanyang katawan, sapagkat sa pamamagitan nito hindi ka na maaagaw pa ng anumang kapangyarihan sa sanlibutan ito, at sa Kanyang pagbabalik sa lupang ito kasama Kaniya na maghahari sa Kanyang kaharian. Pagkatapos ay hingin mo sa banal na Espiritu na ikaw ay Kaniyang turuan, ikaw ay Kaniyang akayin sa tamang mga tao na maaaring makatulong sa iyo sa paglago mo sa iyong pananampalataya. Ito ang proseso ng kaligtasan sa pamamagitan ng tatlong persona ng Diyos. At ang sinuman na may pusong dalisay na tunay na naghahanap ng katotohanan at ng kaligtasan, kailanman ay hindi bibiguin ng Diyos. Sa pangaral ng ating Panginoong Jesucristo, sinabi niya sa Kaniyang mga alagad na ang Kaniyang pagbabalik dito sa lupa ay katulad ng isang magnanakaw. Hindi siya magsasabi kung kailan ang mga tao ay nasa kasarapan ng pagtulog. Katulad ng panahon ni Noah, ayon sa ating binasa kanina, na mga tao ay nasa normal nilang pamumuhay, na nag-aasawa at pinapag-aasawa, patuloy ang buhay hanggang sa dumating ang baha at ang isara ng Panginoon ang pintuan ng daong habang sila'y kumakatok at sumisigaw sa pintuan. Kahit si Noah ay wala ng kapangyarihang buksan ang pintuang ito at silang lahat ay namatay sa baha. Ganon din ang pagdating ng ating Panginoon. May napansin ba kayo na pagbabago sa pananampalataya, sa paniniwala, sa paglilingkod sa Diyos, sa pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas? Ang lahat ay sabik na bumalik sa kanilang normal na buhay. Sa Amerika nga, lalong dumarami ang mga biktima sapagkat hindi sila mapigilan sa party, sa beaches. Maraming mga tao ang nagkakatipon sa karsada, mga demonstrations. So ang tao ay sabik sa normal na pamumuhay, na walang anumang bahid sa kanilang pag-iisip ng kung ano ang mangyayari sa krisis na ito. At doon sa mga espesyalista, sila ay natatakot sapagkat parami ng parami sa halip na kumaunti
ang nagiging biktima ng virus na ito ay parami ng parami. At maging sila ay hindi nila alam kung ano ang magiging o kasasapitan ng krisis na ito. Mga kapatid at mga kaibigan, ipanalangin natin na ang Diyos ang siyang gumawa sapagkat nasa Kanya lamang ang solusyon ng mga bagay na ito. At ipanalangin natin ang patuloy na proteksyon ng Diyos sa bawat isa sa atin, sapagkat ito ay tunay na panahong mapanganib. Amen.